Imbes na total ban, nais ng economic team ng Pilipinas na higpitan ang regulasyon sa online gambling. At isa po sa mga mungkahi, pagbawalan sa online sugal ang mga binibigyan ng ayuda. Pinusuhan niya ni Bernadette Reyes sa Barangay Saksi Online. Dahil ang pagsusugal, sumabay na rin sa teknolohiya. Anytime, anywhere na ito gamit ang computer o cellphone, kaya marami ang nalululong. Hiling ng ilang grupo, tuluyan ang wakasan ng online gambling sa bansa. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan muna ng masusing pag-aaral kaugnay nito. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata na magsugal? That's the problem. So let's solve that problem. Ang economic team ng Pilipinas, tinalakay sa isang forum ang mas istriktong pagpapatupad ng online sugal. Mismong si Finance Secretary Ralph Recto sinabing tutol siya sa online gambling. Pero base raw sa datos, kumikita ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng 50 billion pesos mula sa online gambling. I would prefer, and if you can't stop it, assuming you could not, I prefer what the BSP is doing with new regulations to make it difficult for young people to be able to gamble through your cell phone, through using of the wallet. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahalagang malaman ang profile ng gustong tumaya sa online gambling. Iminungkahi nilang pagbawalang lumahok sa online sugal ang mga binibigyan ng ayuda. You can't just go to your phone and then press one icon and then you're in a gambling site. We want it to be more difficult. No government employees, which relies on a good KYC system. No one who receives ayuda, I think, should be allowed to gamble. Tinanong namin ang mga kapuso online kung anong masasabi nila rito. Tanong ng isa, kaya bang mapili ang mga pwedeng maglaro online? Mas mabuti pa raw na tuluyan na lang itong buwagin. Pareho rin ang tanong ng isa. Paano rin mamomonitor ang mga tumatanggap ng ayuda na nag-o-online sugal? Pabor naman ang ilan dahil ang ayuda raw ay kinukuha sa tax ng mga nagtatrabaho tapos ipang susugal lang. Sayang daw ang tulong. Komento naman ng isa, hindi raw maipagbabawal ang pagsusugal kaya ayuda na lang daw ang dapat tanggalin. At sagot ng isa pa, lahat daw ay dapat pagbawalang magsugal dahil magdudulot ito ng kahirapan. Gambling leads to social harm. It's not harming just the individual. It harms his family or her family. So we want those things to be in place, especially in the payment system. Iminungkahi ring itaas ang pinakamababang maaaring itaya sa online gambling na dapat munang bayaran bago pa makapaglaro. There can be a minimum entry level. For example lang, again, there's a minimum entry level, let's say, of 1,000 pesos and a minimum bet of 100 pesos. That way, you don't have somebody coming in, a desperate person coming in with 100 pesos and betting everything he has on one bet. I completely agree with the proposals of my colleagues, but particularly the more informed regulation. Ayon sa DOF, 40% lang ng mga online gambling firm ang regulated, habang ang malaking bahagi o 60% ay maituturing na informal at hindi regulated. Sa Huwebes, nakatakdang dinggin ng Senate Committee on Games and Amusement ang issue ng online gambling. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.